Josue, Kapitulo 4. Pantayog sa gitna ng ilog. Nang makatuwid na sa ilog Jordan ang buong sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakuhanin mo sila ng tig-isang bato sa gitna ng Jordan sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi." Tinawag nga ni Josue ang 12 lalaking pinili niya at sinabi sa kanila, "Mauna kayo sa kabanang tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-iisang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ay magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kabanang tipan ni Yahweh. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon." Ginawa nga ng 12 ang inutos sa kanila ni Josue. Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang pinagkampuhan. Naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan, sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kabanang tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nananatili sa gitna ng ilog Jordan ang mga pari hanggang sa may sagawa ng mga tao ang lahat ng mga inutos ni Yahweh kay Josue upang kanilang gawin. Natupad ang lahat ayon sa inutos ni Moises kay Josue. Nagmamadaling tumawid ang mga tao. Pagkatawid nila, itinawid din ang kabanang tipan at ang mga pari muling nauna sa mga taong bayan. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sandatahan buhat sa lipi ni Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manases ayon sa inutos ni Moises. May 40,000 mandirigma ang dumaan sa harapan ng kaban ni Yahweh patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong Israel, at siya'y iginalang nila habang siya'y nabubuhay, tulad ng ginawa nila kay Moises. Inutos ni Yahweh kay Josue, "Sabihin mo sa mga paring may dala ng kabanang tipan na umahon na sila sa Jordan." Ganoon din nga ang ginawa ni Josue. Nang makaahon ang mga paring may dala ng kabanang tipan, muling umagos ang ilog at umapaw sa pampang ang tubig. 10 araw ng unang buwan ng taon nang tumawid ng ilog Jordan ang bayang Israel. Nagkampo sila sa Gilgal na nasa silangan ng Jericho. Doon inilagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos sinabi niya sa bayang Israel, "Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Sabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid tulad ng ginawa niya sa dagat na pula habang kami tumatawid noon. Sa ganitong paraan, ikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at pararangalan ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh sa habang panahon." Ang pagtutuli, Joshua, Kapitulo 5. Ang pagtutuli at ang pagdiriwang ng Pasko sa Gilgal. Nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Jordan
at ng mga haring Kananeo na nasa baybayin ng dagat Mediterranean na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito'y natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Kumuha ka ng batong matalim. Gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel." Gayon nga ang ginawa ni Joshua, tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay noong sila'y umalis na sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuli na, ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa. 40 taon nang naglakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinuway nila si Yahweh, kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki na humalili sa kanila ang tinuli ni Joshua, sapagkat ang mga ito'y hindi tuli ng panahon ng paglalakbay. Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng 14 na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng pagkain inani nila sa lupang iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. Hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng Canaan. Kahit mula ng taong iyon, pagkaing inani na sa Canaan ang kanilang kinakain. Si Joshua at ang pinuno ng upo ni Yahweh. Minsay napadako si Joshua malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, "Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Joshua at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Joshua ang inuutos sa kanya.